Naikutan ko muna to. Tsaka slim siya mga ka-From D ha. Ito si 2373. Slim siya. Malakas ang motor nito. Magnetic na rin ito mga ka-From D, no? Mag-lead na siya. Pansinin nyo yung kanyang blade. Manipis na rin. Mga hybrid na kasi ang blade na ngayon mga From D. Tingnan nyo, malaki ang uwang. Oh. Yung butas niya, parang, kaya siguro ganito na ang mga lumalabas kay mga ka-From D na kanyang blade, lalo yung sa upper part, no? Kasi parang hindi mabubulunan. Kasi yung mga nakaraang mga gawa, mga ka-From D, wala. Minsan hindi nyo makita yung butas na to, yung uwang na to, ayan o. Yung uwang. Maganda ang kanyang click lever adjustment, metal body. So tingnan natin ang kanyang power. 8,800 RPM. Ay, sos Mariusip. Gulat ako mga From D ha. Malakas. Malakas ang ano nito. Power. Medyo maingay. Yun mga ka-From D. Isa na namang clipper ang share ko sa inyo. Unboxing, specs, at price po nito. Meron naman tayong share sa inyo na clipper, no? Ito ay si Kemei, no? Ito ay si Kemei 2373. Yan mga ka-From D, no? Sana nakikita nyo, no? Kemei 2373. Ito ang kanyang model, no? Bali ito yung isa sa pinakamagandang clipper na gawa ni Kemei sa ngayon, no? Ito yung pinaka-solid. Ito pa lang nabili kong pinaka-solid, no? Pero marami na rin siyang mga successor na dumating na mga bago. Pero base sa akin nakikita sa mga naunang mga nakabili ng mga ganitong clipper, isa sa solid na clipper nito ni Kemei. 2373. Solid, oh. Naka-From D, oh. Ayan, sa box pa lang, oh. Nakikita nyo na, no? Meron pala siyang 8,800 RPM. Naka-DLC blade na siya, no? High speed, no? So, marami din siyang kasama na clipper guard. So, meron siyang, high power metal body. Tapos, may LCD din siyang display. Maganda na to, ah. Tapos, meron din siyang 2,500 mAh battery. Ba? Mahaba-haba na. Maganda-ganda ng specs nito mga ka-From D, ah. High power na, metal body pa, LCD display pa. Solid. Napakagandang tingnan nito. Solid to mga ka-From D. So ano nga ba ibang niyang specs pa? Share ko na sa inyo, no? Meron din siyang charge time na 3 hours. Oh, walang paligoy-ligoy. Bigyan agad natin yung kanyang specs. 3 oras niyo siyang i-charge. At 120 minutes niyo siyang gagamitin. Oh. 120, 2 oras niyo siyang gagamitin. Naka-USB port. Ang power niya is 5 watts. 5 watts lang power nito. Pero ang RPM niya, 8,800. Malupit. Si Kemei 2373. So, ito na. Ito yung mga niya. Ipa-plus ko rin yung kanyang specs dyan sa screen ito para sa mga mas magandang bold letter. Sa mga hindi nakaintindi ng mga specs ito, ipa-plus ko rin yung kanyang specs. So, tingnan na natin. Unboxing na natin ito mga From D. Walang paligoy-ligoy, no? Bali matagal na rin to sa akin. Yung mga kasama nitong mga hindi ko pa na-unbox, na-unbox ko na nakaraan. Pero marami pa tayong unbox. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, ako po si From D Barber. Nag-unbox po ako ng mga hair clipper, trimmer, mga gunting. Tapos nag-tutorial din po ako ng mga haircut na gupit, bago man yan o luma. Sa mga susunod ko po mga From D na unbox, gupit, share ko sa inyo, no? Uy, pagbungad pala mga From D, ito na, bumungad, oh. Ito na siya. Maganda yung box nito. Tamis ako. Kung gusto nyo talaga mga From D na mga malalakas na clipper, medyo pricey lang sila, yun ang piliin nyo. Kasi minsan mga From D, kapag masyadong mura, yung quality nun at saka performance nun, medyo teka-teka, no? Pero dito sa clipper na to ni Kemei, solid to mga From D. Bali ito nga pala ang kanyang actual appearance sa kanyang box, no? Solid.
Meron din siyang manual. May manual siya dito. English naman. English, Italiano, Espanyol, Portuguese. Yun, maganda, mababasa nyo to. Di katulad ng iba, Chinese. Ito, kawang Chinese man pero may manual siya. English. So, tingnan natin siya. So, may buksan yung box niya, nakadikit. Isa-isayin ko na lang kung anong inclusion nito. USB charging port. Ito. Tapos, meron din siyang KMA oil. Ito maganda mga kapromdi. Meron na siyang KMA oil. Ayun o. May kasama, malaki. Hindi katulad ng iba na maliit lang. No, maganda na inclusion nito ah. Tapos, meron siyang hairbrush na maliit. Meron siya dito. Uy! Namiss ako mga kapromdi dito sa kanyang dock stand. No? Itong dock stand niya, charging base. Mabigat. Parang power bank na pagkakasalat ko sa kanya mga kapromdi. Charging base niya, mabigat. May kabigatan. Ngayon lang ako nakasalat ng ganito mga kapromdi. Wait lang. Yun mga kapromdi, no? Medyo mabigat ang kanyang charging base, dock stand dyan, no? Naamoy ako dito. Nandito rin ang kanyang USB port. Ayan. Charging base. Nandito rin ang kanyang mga clipper guard. So, titingnan natin ang kanyang clipper guard kung ilan. 5 piraso lang. So, meron siya, ay, 6 pala, mga kapromdi, 6. Meron siya ditong, ito pala. Meron siya ditong half guard, 0.5. Ito, 0.5, pero half guard yung nakalagay dito. 116. Meron siya ditong number 1 guard. Meron siyang 1.5 guard. Ito yung mga game changer nila mga kapromdi, no? May number 2, may number 3 guard, may number 4 guard. So, bali 6 ang kanyang clipper guard. Ito yung mga inclusion niya. Tapos, ang pinaka-main event natin, mga kapromdi, ay ang kanyang clipper, no? Wait lang dyan. Tingnan muna natin baka meron pa dito sa box na to. Pero wala naman na. Wala na mga kapromdi, wala na. Wala nang kasamang inclusion, ito lang ang kanyang kasama. So, base tayo dito, mga kapromdi. Maganda na ang kanyang charging base, mabigat, stable na siya. Hindi katulad ng ibang charging base mga kapromdi. Yung mga naunang mga bagong labas. Ano siya, yung magaan. Ito medyo stable siguro kasi may kabigatan, no? Ito yung ano niya, oh. Parang terminal. So, dito muna siya. Ito na, mga kapromdi, may kabigatan to. Parang pag hinawakan mo itong CKMA 2373, solid gamitin. Solid siya. Solid. So, papakita ko muna sa inyo mga kapromdi ang kanyang full body. Ano siya? Transparent yung bilog. Tapos full metal, no? Papaikutan ko muna mga kapromdi. Paikutan ko muna to. Tsaka slim siya mga kapromdi, ha? Ito si 2373, slim siya. Malakas ang motor nito. Magnetic na rin to mga kapromdi, no? Mag-lead na siya. Magnetic na rin siya. Maganda siya. Premium hawakan, mabigat. Mabigat, hindi naman kabigatan, pero medyo mabigat ng konti. Ganun naman talaga mga kapromdi, no? Minsan yung mga magnetic, tapos mga metal pa, medyo may bigat siya, no? So, nandito yung kanyang on-off button, no? Dito. On-off button to mga kapromdi, oh. Tapos, medyo rubberization dito niya. Maganda yung combination ng kulay nito. Black and gold, tapos may LED siya dito. Wala siyang LCD. Sabi dun may LCD. LED lang dito mga kapromdi, no? Ewan ko lang, mamaya, kung mayroon tong LCD indicator. Wala, nakalagay kasi doon LCD. So ito yung ilaw niyang color white. Tapos transparent siya dito, no? Maganda siya. Slim. Sa mga Asian, sa mga maliliit na mga kamay, no? Lalo sa mga Asian, solid to. Hawak na hawak nyo siya, no? Salong-salon nyo siya. Maganda, metal, magnetic, levitation, motor, speed 8,800.
So yung blade niya mga ka-From D ay naka-KMA DLC na siya. Ito mga ka-From D, no? KMA DLC na siya. Ibig sabihin, hindi siya masyado nag-absorb ng init. Yung friction niya kasi mga ka-From D dito sa blade niya. Hindi raw siya nag-absorb ng masyadong init. Pero may ganun, kasi may nagamit ako yung kay W Mark. Na-experience ko siya mga ka-From D. Hindi ko pa siya na actual test performance nakaraan, pero ginagamit ko na. Hindi ko pa pinapakita yung test performance nun. Pero solid, matagal mag-init, kaya lang napakanipis ng blade. Ito mga ka-From D, no? Pansinin nyo yung kanyang blade. Manipis na rin, mga hybrid na kasi ang blade na ngayon mga From D, tingnan nyo, malaki ang uwang. Yung butas niya, parang, kaya siguro, ganito na ang mga lumalabas kay mga From D na kanyang blade, lalo yung sa upper part, no? Kasi parang hindi mabubulunan. Kasi yung mga nakaraang mga gawa, mga From D, wala. Minsan hindi nyo makita yung butas na to, yung uwang na to, yan, no? Yung uwang niya, mga From D, no? Nabubulunan doon, madaling mapuno ng buhok. Ito, hindi siya madaling mapuno ng buhok kasi halos hanggang dito mga From D, oh. Matindi to. Ngayon lang ako nakakita ka mga From D na yung butas nito hanggang dito sa dulo. Ito, kita na yung dito sa may lever niya. So, mahaba yung pagkakauwang nito. Iba kasi hanggang dito lang. Ito malupit. Naka-taper blade, no, mga From D, no? Parang may pagkakapal ang nito. Hindi siya masyadong manipis. Pero ito mga hybrid na siya mga From D. Naka-taper fade, tapos naka-fade blade na rin to. Mga hybrid na kasing lumalabas ngayon. Pero ito, tingin ko sa kanya hindi siya masyadong manipis, no? Tapos yung upper blade niya naman, maganda rin. Ang upper blade nito, yung mga usong-usong mga blade na rin talaga ang nilagay sa kanya. Hybrid na ito mga From D. Tapos, ang napansin ko sa kanya, mali talaga. Slim. Parang masarap siyang talaga, i-fade. No? Tsaka kahit pangtanggal yun ng bulk, yung pagbakapal ng buhok, madali siyang mahawakan eh. Mamanuver ba? Mga ganyan, no? Kasi maliit. May mga clipper kasi ako dyan mga ka-From D. Kung hindi bilog, kagaya ni Medjo, malapad naman. Pero ito talaga, ginawa talaga siya na parang slim. So ito, pwedeng malaki kamay mo, pwedeng maliit, swak na swak. Lalo sa mga Pilipino na mga barbero na hindi kalakihan ng mga daliri, kamay. Swak na swak to. Solid. Meron siyang groove dito na pahaba. Kaya lang napansin ko sa kanya, medyo madulas ng konti. Pero hindi naman masyado kasi nakamat. Dito mat pala siya eh. Dito lang sa taas medyo madulas ng konti dito. Nandito, no? Ang part nito mga From D. Pero dito, sa baba, medyo mat. Medyo kumakapit naman ng kamay. Pero kung meron kayong panglagay dito ng ng kanyang rubber, yung mga rubber grip, lagyan nyo. Kasi medyo madulas tong ganito. Maganda siya. Tapos, tingnan natin ang kanyang click lever. Ito, dito tayo nagkakatalo sa mga click lever. Usually, mga ka-From D, iilan lang po ang mga magagandang click lever sa mga murang clipper. Mga budget clipper. Pero dito, medyo nasa nasa kalagitnaan siya ng presyo, no? Kaya medyo mahal. Pero, dito siguro, maganda na ang kanyang click lever. Yung mga dati kasi ni KMA, medyo sablay pa yung click lever nito. Na nilalagay. Ewan ko dito, no? So, bibilangin natin ang kanyang click lever. 1, 2, 3, 4. So, meron siyang 4 na click lever. Ewan ko sa iba kung 5 ba yun. Tingnan ko yung kanyang talim. So, naka-zero gap naman siya. Maganda rito mga From D, naka-zero gap na talaga. Ang galing Yung ibang mga blade na natatanggap ko pag binibili ko at nire-review ko talaga mga From D, hindi pa siya naka-zero gap. Pero dito, halos naka-zero gap na siya. Balikan natin kung ilan ba ang click lever nito. Naka-zero gap. So, i-open natin siya. 1, 2, 3, 4. 4 na click lever. Adjustment niya, no? Sinusubukan ko lang ang kanyang click lever. Medyo matigas ng konti. Pero sakto lang naman ang tigas niya. Kaya,
pinapabalik-balik ko mga kapromdi. Tinitingnan ko yung pagiging stable nito kasi maraming sa mga may click lever ni KMay sablay. Minsan kay W Mark din ganun din eh. Ang pinaka gusto kong accurate na click lever talaga mga kapromdi kay Meidjo. Hindi ako promoter ni Meidjo no, pero karamihan sa model ni Meidjo talaga mga kapromdi, ang click lever niya is accurate talaga. Kumbaga sabay na sabay. Ito parang sabay na sabay talaga, no? Hindi siya masyadong maluwag. Hindi siya naglulus eh. Kasi ako gamit na gamit ko talaga mga kapromdi ang kanyang click lever pag nag-fade ako, no? Ito solid. Hindi siya umalog. Hindi umalog. Kasi karamihan mga kapromdi ng mga click lever talaga. Ewan ko kung napapansin nyo to. Lalo na sa mga matagal ng barbero, no? Maluwag ang mga click lever na mga mumurahing clipper. Sa mga mamahaling clipper, sure bull yan mga kapromdi. Maganda-ganda ang pagkaka-adjust ng click lever nila. Pero ito, maganda pang bato. Yun nga lang, may bigat ng konti, no? May bigat ng konti. Tapos naka-transparent pa siya dito. Maganda rin tingnan, transparent. Sabagay sa mga ibang mga mamahalin na clipper, nakikita na talaga ang kanyang machine. Ito kanyang magnetic lever dito. Magnetic machine pala. Maganda, slim talaga. Natuwa ako dito. Iilan lang mga kapromdi ang slim clipper ni KMay sa totoo lang. So tingnan natin. Maganda. Maganda ang kanyang blade. Ngayon na ako nakakita ng blade na ganito hanggang dulo. Maganda ang kanyang click lever adjustment. Metal body. So tingnan natin ang kanyang power. 8,800 RPM. Ay, sos Mariusip. Gulat ako mga kapromdi ha. Malakas. Malakas ang nito. Power. Medyo maingay. Noisy lang ng konti, noisy. Pero given naman kasi malakas nga ang ang kanyang magnetic, no? Maglib na siya eh. Subukan ko yung init nito, kung nag-absorb ba, kung tunay bang DLC, no? Malakas, grabe. Pero hindi ko lang alam ang kanyang talim. Pero pag ganitong kalakas mga kapromdi na mga machine, mga clipper, talagang sure mo lang power nito. Kasi na siya eh, hindi na siya dinamo. Malakas. So, inoobserbahan ko ang kanyang init. Okay naman. Kung talagang DLC siya. No? Diamond like coated. Ibig sabihin, hindi siya dapat masyadong nag-absorb ng init. Matindi. Kaya lang mga kapromdi, napansin ko ito. Sa dami ko ng clipper mga kapromdi, no? Lalo sa mga KMay, sa mga W Mark. Tapos meron pa ako mga magagandang clipper din dyan, na magnetic din. Ang napansin ko sa kanya, sobrang lakas ng vibrate. Malakas masyadong vibrate nito. Lakas, nararamdaman ko mga kapromdi. Malakas masyadong machine. Malakas yung machine nito mga kapromdi. Tamang-tama lang na ginawa nilang metal mga kapromdi to, no, lahat. Pero ito parang may pagka-plastic pala to. Parang plastic naman to. Kasi kung purong plastic to mga kapromdi, no, hanggang baba, mas mararamdaman mo ang kanyang vibration. Ma-vibrate siya. May magnetic ako dyan, yung W Mark talaga, ni W Mark natin, 9002. Magnetic yun, malakas din ang power. Kaya lang, problema sa kanya blade, no? Yung kay W Mark. Pero solid mga kapromdi yung kanyang power nun. Hindi ka makakaramdam masyado ng kanyang vibration. Ito, hawak ko pa ng mga kapromdi. Malakas. Parang hindi nga 8,800 ang nito eh. Ang kanyang RPM eh. Mas malakas pa eh. O sa pag ganun lang talaga. Ito, ang LED niya, no? Wala siyang LCD. LED lang talaga. Wala siyang LCD indicator dito. Wala rin siyang ilaw-ilaw na. Mas simple lang. Pero,
Pag ito lagi ang gagamitin nyo mga kapron, may pasma, masyadong malakas yung motor. Siyempre, itong gagamitin nyo, di ba? Pwede rin ang kanyang blade. Ayan o, malakas ang blade talaga nito. Ay, yung motor. Yung blade sa pag-fade, medyo kay ano pa rin ako mga kapron. Kay W Mac, hindi masyadong madali mag-init. Subok ko na yun. Ito, pwede rin. Hindi rin siya madaling mag-absorb ng init. Ayos naman. Pero kung may time ako makabili ulit ng extra blade ni Meidjo, sasalpakan ko to ng Meidjo. Yung kanyang blade, no? Papalitan ko. Para maobserbahan ko kung gaano kaganda ang DLC ni Pero hindi siya nakalagay DLC kay Meidjo pero maganda yun. Hindi nag-absorb agad-agad ng init. Ito pwede. Pero dahil sa lakas ng machine nito, ng makina, mararamdaman mo ang vibration nito. Parang yung may motor ka, may mga motor kasi na ma-vibrate talaga yung silinyador. Ito, may nga malakas nga. Maninibago kayo sa power nito mga kaprondi. Malakas ang vibration niya. Yung blade niya pwede. Hindi siya ganun kagad nag-absorb ng init. Siguro DLC nga to. Yung DMG ko nga, mga kaprondi, madaling mag-init din yun eh. DLC daw. DMG ko ha. Pwede to. Pero masusubukan ko ito mga kaprondi pag ginamit ko na pag tinade. Abangan nyo yung actual test performance ko ng mga clipper. Lalo to si KMA 2373, no? Pwede. Hindi agad nag-absorb. DLC nga. Ayan o. Sa ganitong kalakas mga kaprondi, pag hindi DLC yung mo, pag ordinary lang ang kanyang blade, ganitong machine na malakas, sabi dito 8,800 lang, no? Pero ako, ramdam ko nito mas malakas pa to sa 8,800. Pag mahinang klase ang kanyang blade, pag mga ordinary lang, masyadong mainit na ang nito, ang blade. Siya hindi, oh. Pwede nga na-absorb nga nito, DLC nga. Ayan, oh. DLC nga. Maganda ang blade nito mga kaprondi. Ayan, oh. Hindi ko pa pinapatay ito, ha. Simula ng pag-on ko dito sa kanyang power switch, on. Ayan, oh. Kasi usually mga kaprondi, pag masyadong mainit ang ang machine nyo kaagad, masakit yan dito sa mapapasok ng customer. Ito solid. DLC ka. Pwede. Siguro kahit hindi ko napalitan ng kanyang blade. Lalo ganito mga kaprondi, no? Naka-taper blade. Gustong-gusto ko talaga mga kaprondi pag naka-taper blade siya. Kasi masyadong, pag sobrang nipis ng blade niya mga kaprondi, pag pinipade nyo, minsan dumidikit sa anit, ang hirap ipakayod. Hindi katulad nito mga kaprondi, medyo pa ganun siya pag naka-taper blade niya. Pansinin niyo yung blade nito mga kaprondi. Diba? Nakapasalok. Ayan, golding ng blade nito. Na-amaze ako mga kaprondi. Pero yun lang, mabibrate siya. Mabibrate talaga ito mga kaprondi. Abangan nyo mga kaprondi ha. Ito pahapyaw lang to. Unboxing natin. Maganda ang kanyang. Paano ba to? Patayin ko muna. Paano ba to? Ganito yata ito mga kaprondi. Ay, ganyan yata yan, no? So mga kaprondi, ang presyo nga pala nito, minsan kasi nagiging 4,000 to, no? Nagiging 3,700, 3,500. Ito nabili ko lang siya ng 3,400. Bali, 3,400 mahigit kasi may voucher ako eh. Ganyan ako mga kapromdi pag bumibili, no? Inaantay ko sila mag-sale. Pag nag-sale siya, lalo yung mga clipper na mahal, may mga voucher ako, nakukuha ko siya ng mas mura. No? Mas mura ko siya nabibili. Pag sale ha. Kaya pag bibili kayo ng mga clipper, tips ko lang sa inyo, palagi kong sinasabi ito mga kapromdi. Pag bibili kayo ng mga clipper, antayin nyo ang kanilang sale. Tapos kunin nyo ang kanilang mga voucher, mga coins, kung ano pa man. Mga kung ano-anong voucher dyan, ni Lazada, ni Shopee, kahit kay TikTok. Pag bumili kayo kay TikTok, may mga kini-claims yan. Claim nyo lahat. Maganda to. Kaya para magawa nyo siya ng mas mura, sale kayo bumili. Ipon muna kayo ng pera.
Pag may pera na kayo, abangan nyo yung sale nila, boom! Mas mura nyo siyang mabibili. Kagaya ng ano ko, yung Max Groom, 1.9 ko lang nabili mga ka-From D. Maabot ng 4,000 yung minsan pag walang sale. Minsan 3.7, 3.5, tahirapan yun. Pero nakita nyo naman, no? Yung vlog ko nakaraan kay Max Groom, solid. So, abangan nyo ang kanyang test performance. Sa sobrang busy natin mga From D, hindi tayo makapag-test performance kasi marami pa akong bubuksan. Buksan ko muna lahat, tapos pag may time, gawa natin ang test performance. Pero ito, recommended, malakas. Hindi naman maglalagay ng ganito tong blade nito kung hindi rin maganda, no? Isa sa magandang clipper blade niya to. Na-amaze ako sa kanya ngayon. Usually, sa mga keme, talaga madali mag-init eh. Pero ito, na-amaze din ako sa kanyang click lever. Slim, gandang-ganda ako dito. Yun ang madaling i-maneuver pag slim. Tapos, ang ganda pa niyang ilipat-lipat ng lever adjustment. Ang ano ko lang sa kanya mga ka-From D, okay din ako dito sa ano niya, switch niya dito. Yung vibrate talaga, ma-vibrate talaga, masyadong malakas ang vibrate nito. Mararamdaman yung kanyang sobrang lakas. No? Sobrang lakas. Sana sa susunod mga ka-From D, pag gumawa sila, mabawasan yung vibration nito. Kasi may mga clipper naman ako dyan ng mga magnetic na rin eh. Kailan magnetic na rin ako mga ka-From D. Hindi katulad nito, sobrang lakas. No? Sobrang lakas ng vibrate niya. Although, siyempre, given na yun, dahil magnetic nga, kumbaga dahil dati sa mga clipper natin, talagang medyo mabigat na nga yung luma nating clipper natin, tapos magnetic pa yon, given naman. Pero, sa ngayon mga From D, kaya na nilang bawasan ang vibration ng clipper kung aaralin pa nila. Ito, goods. Sa akin pa lang, recommended ko na siya. What more pa pag tinest na natin to. Pero ito, siguro solid na rin to, no? Maganda. Recommended. KMA 2373. Yun, hanggang dito na lang. Sana po nabigyan ko kayo ng konting tips, idea sa clipper na to. Huwag po kalimutang mag-subscribe palagi para lagi po kayo updated. Meron po diyang notification bell, paki-click po ninyo para yung mga susunod ko pang mga videos mapanood nyo pa sa mga susunod na upload ko mga From D. So hanggang dito na lang. Mabuhay Barberong Pilipino. From D Barber po. KMA 2373. Solid. Panalo.